So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagkaka-what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin na naman ang Tier 1 mga kahombre ko. Alam nyo na ito. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Napakadali lang yan mga kahombre ko. Ito ang main Facebook ko. Ito naman ang bago kong Facebook page na Boss MG. At syempre, kapag gusto mo ng t-shirt ko, which itong mga shirts na ito ay lalabas this coming November, paunahan na lang, message ka lang sa The Biggest Merch. Ito ho, yung isa sa pinakamalaking agencies, mga kahombre ko, ng mga gamers back in the day, na pinangungunahan ho ni Trike Gutierrez at ng dati niyang business partner, mga kahombre ko, na si Madam Alodia, na kumalas na ngayon, mga kahombre ko. Wala na ho siya kinalaman dito sa Taiwan. Yun nga lang, pag sinabing Taiwan, naaalala pa rin ho natin. Noon pa, nung mga bata pa rin ako, mga kahombre ko, naaalala pa rin natin si Alodia. Tama, di ba? Normal lang naman yun. Pero wala na ho siyang kinalaman dito. Nitong mga nakaraang buwan o taon, mga kahombre ko, nagkaroon ng problema ang Tier 1. Unang nangyari, kumalas si Madam Alodia dito. So, medyo nagkaroon na ho ng question sa mga tao, sa mga pag-iisip nila. Bakit? Ba't kumalas, di ba? Later on, mga kahombre ko, isa-isa na hong mga influencers nila, mga gamers nila ng kanilang kumpanya, ang unti-unti nang lumalabas sa shell nila, mga kahombre ko. Ayan ho, makikita natin itong Sachi Gomez. Nakakapagod nang mag-follow up. I've been very quiet and patient, pero hanggang ngayon, may projects pa na hindi bayad. Yung isa, isang taon nang delayed. Madalas pa isang buwan bago mag-reply. Pero wala pa ring malinaw na plano kung paano ako babayaran. It's exhausting, chasing payments we've already earned. We shouldn't even have to keep following up. Pinaghirapan namin ang mga talents yon. Ayan! Makikita natin ang sikat na sikat nung unang panahon, mga kahombre ko, nung mga panahon ng Jamit, si Rojan. Kung saan ito ho, ang sinabi niya, hindi na siguro nakapagtiis itong influencer na to, na sikat back in the day. Baka sakaling mahiya. Yung repayment plan ko para sa mga sobrang delay na TF. August pa ako nag-resign as talent up until now, wala pa rin. Yan, tinag niya na ho, Tier 1 at saka si Trike. Yan, marami pa yan, mga kahombre ko, na mga sikat. Amara TV, Good Day, follow up lang po. O, yan, hanggang ngayon, wala pa rin siyang payment, mga kahombre ko. Hello, sana po ang bayad namin mga nagtrabaho na maayos. Ito pa. Waited for months, no pay, less than 1 hour after posting, deposited agad. Bakit ang bilis agad? Para ba, i-delete ko na? Paano yung project ko dati na nag-sorry na lang sa email kasi di na ako mababayaran? Paano din yung ibang mga talents na sumusunod sa deadlines? Pinaghihirapan yung postings, nagtatrabaho na maayos, na until now, wala pa rin. Ang lala. Dati po akong talent ng Tier 1. Sad to say, pero they are recruited many creators to cut 20% of their income. Then wala po silang binibigay na promotion. And ilang months din po ang holding salary, which is sahod talaga namin mga small creator. Puro pa problema inabot ng page namin simula pumasok kami sa Tier 1. Alam mo, ang karma, dumarating yan. Makakarma rin yan. Maniwala ka sa akin. Makakarma at makakarma din yan. Eto mga kahombre ko si Alodia na to. I tried my best to protect my fellow creators, but my powers were not enough. I haven't spoken with them since I left 2 years ago. They haven't been responsive to our lawyers as well. Hope they sort things out. I never had control over the finances of Tier 1. The lack of transparency is one of the main reasons I left the company. O yan mga kahombre ko, paalala lang ho ha, kasi ngayon bumabalik na ho itong Tier 1, itong Trike. Makikita natin sa story niya na parang iniaangas at iniyayabang niya, mga kahombre ko, na siya isang negosyante at mukhang bumabalik na siya sa mundo ng gaming, mga kahombre ko. Ngunit, paano naging gaming, ang ipinlex niya dito, ang tulongges na si Josh Mojica. You know what, on that grind, disruptive, yeah, from time, shaking up the norm, you know why. Original, tell you why, basic, yo, that's your guy. I got different hands in pies, international ties, in the studio till sunrise. You know what, on that grind, disruptive, yeah, from time, shaking up the norm, you know why. Original, tell you why, basic, yo, that's your It's two modes. So if you see the sun, it's something to wear. And
And if you see the volcano, it's something to go to. It's an event. As long as your go long mentality, like you have that kind of like willingness, bro, it's the best. Because I'm just like designing freely. You know what I'm saying? I'm not like so possessive. You know. But, like my goal is like Dover Street Market. You know what I mean? The store that I want to come here, probably sell this to is like Universe. Ano ba yan? Eh, puta, wala namang bearing sa lipunan yan. Ako'y parating talong-talo ni Ivana Alawi, ni Alex Gonzaga, at ni OG Diaz. Kasi apat ho kaming nagpo-promote ng Top Sen. At hanggang ngayon, mga kahombre ko, talagang inaapak-apakan nila ako. Paano ko kaya ipopromote ang Top Sen? Naiiyak na ako! Paano ko ba makakaladkad ang mga mahal kong OFW na katulad kong meron ding experience on being an OFW na kapag ginamit nyo ang aking promo code for the first time na makagago, meron kang libreng $20. Kapag nasa Australia ka, meron kang 30 Australian dollars. Pag nasa UAE, 25 AED. Pag nasa UK, may libre ka na 10 pounds. Pag nasa Europe, meron kang libreng 10 euro, mga kahombre ko. At ito pa yung iba't ibang mga bansa kung saan gumagana ang Top Sen. Pero may bago ngayon, mga kahombre ko, from Bahrain. Sa unang gamit mo ng promo code ko, magkakaroon ka ng libreng 7 dinar, 7 BHD. Gamitin mo na ang promo code ko at i-top send mo na. Pero ang gusto mong i-remit sa pamilya mo through bank o kahit saan GCash sa Pilipinas. Let's go. I love you, OFW. Diyos ko! Of all people, try si Josh Mojica, ang iyayabang mo, ang ife-flex mo. Grabe ka naman, man. I think you'll need to pay for this. Ang dami mong sinabi. Pakinggan natin, mga kahombre ko. Most companies make a statement to announce that they'll take action. We decided to take action first, and now we believe that this is the time to make a statement. We chose to stay silent, not because we were running away from the company's problems, but because we chose to solve matters privately. Ayon. So, sinasabi niya, mga kahombre ko, na hindi niya na lang daw pinablish, wala na siyang sinabi na kahit na ano publicly, kasi privately nila inayos ang mga utang nila na kailangan nilang bayaran sa mga influencers. O yun, tama naman to, mga kahombre ko. Ngunit sabi niya, privately. And then after nun, may that. Pagtapos nun that, bigla niyang sasabihin to be transparent. Ano ibig sabihin nun? Sabi mo kanina, inayos mo privately, tapos ngayon, to be transparent. Ibig sabihin nun, gusto mo nang i-publish ngayon. Kasi transparent na eh. Gusto mo transparent. Gusto mo malaman na ng mga tao. Tama? I-style ka pa. Gonggong. Anyway, the company went through multiple restructuring processes that resulted to a reduction in manpower that heavily affected our pace of working. Okay, nasaan na kaya dito, mga kahombre ko, yung argumento na nagbayad na siya ng utang? No, hinahanap ko, mga kahombre ko. Anyway, abanti tayo. Since then, we have been working behind the scenes and work is currently in progress. Sabi mo kanina, inayos mo na ang lahat privately. Ngayon, the work is currently in progress. So in short, nasaan na? Nagbayad ka na ba o hindi? Sakit ang ulo ko sa inyo We are confident that we have done the right things and will continue to do the right things. Paano right things? Hindi ka nga nagbayad. Ang daming ang problema. Ang dami mga influencers nyo back in the day na nagre-reklamo na hindi nyo pa nababayaran. So nasaan doon ang right thing? Mga hipokrita! Despite the setback, we believe that we were able to keep our core team that can help us bring back the company to a stronger direction. As of today, Tier 1 Entertainment has been operational now for almost a decade and will continue to do so. We know that our company can take these challenges as a lesson to learn and improve our operations going forward. To our stakeholders, Unggoy! Unggoy! We would like to apologize for all the people who were affected by our company's struggles in the past year, and rest assured that we are committed in fulfilling the company's obligations to all of you. Okay, so sa stakeholders yan, mga kahombre ko, hindi sa mga influencers. For the communities who follow us,
thank you for keeping us accountable. We now know the price of staying truly top tier and have learned from it in the most difficult way. To those of you who still believe in what we can do, thank you, and we hope that there's a world where we can still work together. Through the years, we have seen our gamers come back from impossible odds. Watch us make ours. Ganon. Ang tanong, nasaan ang payment? Wala pa rin! Ang galing mo! Nag-try siyang linisin lang ang kanyang sarili. Pero mga utang nila sa mga influencers nila, hanggang ngayon, wala pa rin. Yung naladaman, ang sakit ng dito, dito! So yun, mga kahombre ko. At para na rin sa'yo, Trike Gutierrez, bakit mo kailangan sirain ng sagad ang sinabi mo na nga na more than a decade mo na negosyo? Pwede mo naman palang gawin yung mga ganyang bagay, bossing. Bakit pinatatagal mo pa? At totoo ba na nabayaran mo na mga influencers mo? Mabubura lahat ng questions ng mga tao sa'yo, lahat ng haka-haka, lahat ng bad trip, lahat ng galit sa'yo ng mga tao. Kung maipapakita mo na tunay ka na ngang nagbayad sa mga influencers na pinagkakautangan mo. Okay? Mahalaga yon, Boss Trike. Very, very important. Utak lang ang gamitin upang maging ayos. At kung mahal mo negosyo mo, pare, total bumalik ka na rin lang. Please, man. Close mo yung mga deals mo sa mga influencers mo, nakakaawa naman. Ang hirap pa naman, mga kahombre ko, bilang influencer, na literal na, alam nyo yun, iayos o ibigay sa tamang deadline yung mga content na kailangan ng isang kumpanya. Kahit nga ako, mga kahombre ko, hirap na hirap ako. Di ba? So please naman, kung talagang kayo nangangarap na ayusin at pabanguhin ang inyong negosyo, then, pay the influencers. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo ka, putang ina mo!